Hello, unang-una, nais ko muna magpasalamat sa nagbabasa ng story nating ito at umabot ka sa chapter 262. Salamat. Napako sa 10 puntos ang team ng Mansalay. Ito ay matapos ang 10-0 run nila sa pagsisimula ng quarter. Makikita nga si Coach Cervantes na binigyan lang ng seryosong tingin ang kanyang mga players na ikinalunok naman ng 5. Si Ricky nga ay parang nahiya sa kanyang performance. Hindi na raw niya magawa ang ginawa niya kanina sa pagsisimula ng laban dahil sa pag-focus ni Nayap at Barsibal sa kanya sa tuwing hahawakan niya ang bola. Ito pala ang mangyayari kung wala akong kasamang Gerald Valdez. Walang ibang pwedeng maging ball handler na kayang mag-create ng tira. Nasabi na nga lang ni Ricky, malaking kawalan nga rin si Andrew dahil pwede rin itong pumalit sa kanyang kuya. Pati nga si Alcoba ay may kakayahan din daw gawin ng bagay na iyon, kaso wala naman daw ito rito. Sandali nga rin si Ricky na napatingin sa kanilang coach at pakiramdam niya ay masama ang pakilasan nito sa kanila. Ginagawa naman ng mga kasama ko ang paraan para makapuntos, kaso mukhang malas sila at hindi naman sila gaya ni na Gerald na maraming shot selection kapag hawak ang bola. Napatingin nga rin si Ricky sa kanyang kuya Marlon. Ginagalingan naman daw nito sa depensa, kaso dahil nga siya ay inaatake ng mga players ng Socorro ay hindi raw talaga maiwasan na makakuha siya ng foul. Sa ganitong pagkakataon, kailangan ko talagang matakasan si Nayap at Parsibal. Kaso, kailangan maging maganda ang shooting ng mga kasama ko kapag pinapasa ko sa kanila ang bola. Napabuntong hininga na nga lang si Ricky at napatingin sa scoreboard sa itaas. 0 points nga ang nangyari sa ilang minuto nilang paglalaro sa loob ng court. At hindi raw ito ang Mansalay na alam ng mga manonood ng home crowd. Iniisip nga niya kung ano ang kanyang dapat gawin sa ganitong pagkakataon. Habang iniisip ito ni Ricky ay hindi nga niya maiwasang mapangiti. Patunay raw ito na marami pa siyang kailangang matutunan sa mundo ng basketball. Ang hindi nga namamalaya ng binata ay napatingin sa kanya ang ama ni Andrea. Ano kaya ang iniisip ng batang ito? Parang ang saya-saya pa rin kahit parang bumaliktad ang momentum ng laro sa amin. Sabi naman ni Isaiah sa kanyang sarili at pagkatapos noon ay napatingin siya sa kanyang mga pinagsamang players dito na makikitang pagod na kaagad. Napatingin nga rin siya kay Terence Francisco. Ito ang natitira niyang 3-point specialist. Kaso ang plano niya ay huwag muna itong gamitin. Nais niya pa ring makita kung may magagawa ang kanyang ipapasok para makatulong sa offensive power ng team katulong ni Mendez. Kaso mukhang wala raw nangyaring maganda sa kanyang ginawa na kitang-kita naman sa mga mintis na ginawa ng mga kasamahan ni Ricky sa loob ng court. Dalawa na rin ang foul ni Marlon. Hindi ito maganda kung isipin, pero sabi pa nga sa isip ni Isaiah na hindi rin naman nakikitaan ng pangamba. Alam kasi niya na sa huli ng larong ito ay sila ang mananalo. Hindi raw niya hahayaan na matalo ang team na ito, lalo pat nasa team na ito si Ricky Mendez. Coach, ano ang game plan natin? Bigla ngang tanong ni Ricky. Nilakasan nga ni Mendez ang kanyang loob para masabi iyon dito. Ang mga kasamahan naman ng binata ay napatingin sa kanilang coach na wala man lang daw sinabi sa kanila sa pagbalik nila rito sa bench. Ngumiti naman ng marahan si Isaiah at pinagtitinginan isa-isa ang kanyang mga players. Malakas ang kalaban natin, hindi ba? Karamihan din sa inyo ay hinahanap si Gerald. Pero dapat alam ninyo na posibleng mangyari ang mga gantong bagay sa kahit anong liga. Wala kayong ibang dapat gawin kundi ang maglaro gaya kanina. Sa oras na may pumuntos na bukod kay Ricky at makakita ako ng ibang players na magagamit sa opensa, ay doon ko palang babaguhin ang ating strat. Ipasa lang ninyo kay Ricky ang bola at bigyan ng screens. Si Giant Slayer pa rin ang tanging ninyong maasahan. Kaya nasa inyo ang paraan kung paano ninyo siya matutulungan. Dagdag pa nga ni Coach Cervantes, si Ricky naman ay medyo napalunok nang marinig ang binansag sa kanya ng mga analyst dito sa Ormin. Maglalaro ka pa rin, Marlon. Wala akong balak na pagpahingahin ka. Maglalaro ka hanggang sa ma-foul out ka. Alam mo naman siguro kung ano ang dapat mong gawin para mapigilan ang run and gun playing style ng kalaban, hindi ba? Imposibleng hindi mo alam ang dapat gawin dahil sigurado akong maraming itinuro sa iyo si Charles. Sa mga sinabing ito naman ni Isaiah sa anak ng kanyang yumaong kaibigan ay makikita ang pagkakaroon ni Marlon ng kaba sa dibdib. Napaisip tuloy siya kung ano raw iyon.
Bakit daw hindi na lang sabihin ni Coach Isaiah ng direkta ang bagay na iyon sa kanya? Bakit daw pag-iisipin pa siya nito sa ganitong pagkakataon? Naalala tuloy ni Marlon ang kwento ng kanyang tatay tungkol kay Coach Isaiah. Si Isaiah, kapag kasama namin siya sa team, hindi kami nawawala ng pag-asa. Alam mo ang nangyayari? Wala kaming ibang magawa kundi ang galingan upang hindi masayang ang effort ng taong iyon. Ipasa lang ninyo sa akin ang bola. Susubukan ko palaging matakasan si Nayap at Barsibal. Pipilit ako maka-score. At kung magmintis ako, Kuya Marlon, ang rebound. Napatingin nga rin si Ricky kay Marcus Punsalan at napangiti rito. Nandyan pa si Marcus. Dalawa kayong rebounder kaya siguro okay lang na magmintis kaming tatlo, hindi ba? Si Marlon at Marcus nga ay napaseryoso nang marinig ito mula kay Ricky Mendez. Nang marinig naman ito ni Isaiah ay nakaramdam siya ng tuwa na hindi niya ipinapakita sa kanyang mga players. Kakaibang araw pala talaga itong si Ricky. Hindi nga naiwasan ni Isaiah na mapaisip, paano kaya kung napanood na niya ito noong nagsimula pa lang ito sa sisa? Mapapaagaraw kaya ang pagbabalik loob niya sa basketball? Sumilbato na nga ang referee at dito na nga tumayo ang mga players ng Mansalay. Napaseryoso nga si Coach Luna nang makitang nasa line na pa rin si Marlon Magbuo. Naging si Marasigan nga ito rin ang naging reaksyon. Bago naman makalayo sina Spade at Damon ay nagsalita pa nga ang kanilang coach sa dalawa. Atakihin ninyo si Magbuo. Seryosong winika ni Coach Luna na kinatango naman ng kanyang dalawang ace duo. Relax lang kayo, unang quarter pa lang. Huwag kayong panghinaan ng loob kung nasa kalaban ng momentum. Isipin na lang ninyo, Puerto Galera ang kalaban natin o Nauhan. Hindi ba dehado tayo? Pero tayo pa rin ang nanalo. Seryosong winika pa nga ni Ricky sa kanyang apat na nasa likuran. Makikita nga rin ang ngiti sa labi ni Mendez habang inaayos ang kanyang jersey. Kasabay nga nito ay ang pagkuha na ni Magbuo sa bola para ipasa rito. Tama, nandito pa si Ricky Mendez. Nasabi na nga lang sa sarili ng apat ni Magbuo, Punsalan, Guerrero at Lorenzo. Humanda naman kaagad sina Spade at Damon sa pagdating ni Ricky Mendez. Dito na nga rin muling pinag-ingay ng crowd ang buong venue para sa Mansalay. Si Ricky nga ay agad na ipinasa sa nalibreng si Howard ang bola. Hinayaan na naman ito ni Nayap at Barsibal kung kaya't tumalon si Howard at nagpakawala ng isang mid-range shot. Kaso, nabigla ito ng isang block mula sa tabi ang sumira sa galaw ng bola. Si Ricky naman ay napangiti dahil mukhang naramdaman daw ni Barsibal na papasok ang tirang iyon ng kanyang kasama. Hinabol kasi nito si Guerrero at makikita nga ang pagseryoso nito sa kanyang paglapag. Makikita nga rin ang bola na tumalbog palabas ng court. Hinayaan nga ito ng mga taga-Socorro. Kaso, kahit pa nga sa Mansalay pa rin sana ang bola, ay nabigla ang lahat nang tumalon si Lorenzo upang hampasin ito pabalik sa loob. Nabigla ang mga manonood sa ginawang iyon ni Remiel at ang ikinaseryoso nila ay nang si Mendez ang nakasambot nito. Nalinganga ng kaunti si Nayap at Barsibal dahil sa biglaang save na iyon ni Lorenzo na naging dahilan upang si Ricky ay makatakbo palayo mula sa kanila. Si Mendez nga ay agad na pinatalbog ang bola at napangiti siya nang ang defender ni Lorenzo na si Gado ang humarang sa kanya. Dito na nga mabilis na humakbang pauna si Mendez na agad namang sinabayan nang humarap sa kanyang kalaban. Kaso, hinawakan ni Ricky ang bola at mabilis na umatras gamit ang kaliwang paa mula nga iyon sa persa ng kanyang kanang paa. Isang step back iyon at si Gado ay nabigla na lang nang sa paghabol niya ay natapilok siya ng hindi inaasahan na naging dahilan upang ang mga manonood ay mapakuyom ng kamao at mapaseryoso nang si Ricky ay tumalon upang magpakawala ng isang tres. Makikita ang ngiti sa labi ni Mendez habang ang kanyang kanang kamao ay agad na kumuyom habang pababa sa basket ang bola at sa paglapat ng paa niyang muli sa sahig ng court ay doon na nga narinig ng marami ang paghalit ng basket. Matapos ang ilang minutong walang puntos ay sa wakas, naka-score nga raw muli ang Mansalay na kaagad na pinagwala ng mga manonood. Depensa na,
Bulalas pa nga ni Mendez na napatingin agad sa point guard na si Gado. Napatingin nga rin siya sa pwestuhan ni na Spade at Damon at nang makita niyang papunta na ang mga ito sa kanilang side ay doon na nga siya tumakbo. Nakikita ngang ipinasa ni Marasigan ang bola kay Gado, kaso biglang kumawala ito sa palad nito dahil mula sa likuran nito ay biglang lumitaw si Mendez na mabilis na hinabol ang bola. Isang steal ang ginawa ni Ricky at napangiti pa siya nang hinabol siya ni Gado na naalala nga ang nangyari kanina sa kanya. Napatumba raw siya ni Mendez at hindi nito matanggap na makita iyon ng marami. Dinikitan nga niya si Mendez kaso bumigla ito ng yuko at sa paghakbang nito ay agad nga rin siyang humabol dito. Pero sumilay na naman ang ngiti ni Mendez na bumigla ng hinto na sinabayan niya ng pagdribble sa bola sa pagitan ng kanyang nakabukas na mga binti. Isa na namang mabilis na pagbalik ang kanyang ginawa at dito na nga siya tumalon muli para sa pagpapakawala ng isang mid-range shot. Ang mga taga-Mansala ay napatayo na lang nang makita ang ginawa ni Mendez. Napakuyom pa nga sila ng kamao nang tumalo nito. Nakita na naman nga nilang lahat ang swabing shooting form na iyon at nakikitang tila pinitik lang ng kanang kamay ang bola. Pumasok muli ang tirang iyon ni Mendez at doon na nga muling dumagundong ang buong venue na kinaseryoso ni Coach Luna. Damon at Spade, anong ginagawa ninyo? Bakit ninyo iniiwanan si Mendez? Bulalas nito at medyo napasore ang dalawa dahil doon. Napatingin na nga lang sila kay Mendez na masayang masaya sa ginawa na naman itong pagpuntos. 16-15 ang score at isa na nga lang ang lamang ng Socorro na hindi ikinatuwa ni Coach Luna. Nakakabinging cheer na naman nga ang sumalubong sa kanyang koponan nang makuha nila muli ang possession. Defense! 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 Si Spade na nga ang kumuha ng bola at mabilis nitong itinawid ito sa gitna. Napahinto na nga lang siya nang si Lorenzo ay hinarangan na siya para bantayan. Nakita nga ni Spade ang pagseryoso sa mukha ng kanyang defender. Kaso, kilala na raw niya ang kanyang katapat na ito. Matapos nga niyang umatras ay doon na siya umatake. Kinamitan niya ng sidestep si Lorenzo na nalito agad sa pagdepensa sa kanya. Dito na nga rin siya tumakbo papunta sa basket at makikita nga ang paggalaw ni Magbuo upang siya ay bantayan. Dito na nga napatingin si Spade kay Barcibal na biglang nag-cut sa depensa ni Guerrero. Makikita nga rin ang paglayo ni Marasigan at dito nga ay may tatlong option si Yap. Una ay ang ipasa kay Barcibal, ikalawa ay ang ipasa kay Marasigan at ang ikatlo ay ang atakihin niya si Magbuo para ibigay rito ang ikatlong foul. Kapwa sure score daw ang naunang dalawa kaso kaya rin naman daw niyang pumuntos. Tumalon nga siya palapit sa basket at tiwala siyang hindi siya sasabayan ni Magbuo dahil nga dalawa na ang foul nito. Kaso doon siya nagkamali dahil medyo nag-alangan si Spade nang pakawalan niya ang bola mula sa kanyang mga kamay. Na-intimidate nga siya sa tingin ni Magbuo at makikita nga ang bola na tumama lang sa dulong bakal ng ring. Sablay ang kanyang tira at nang makita naman ito ni Marasigan ay dito na kaagad siya tumalon para idakdak ang bola. Bilang sentro, huwag kang matatakot sa sino mang makakatapat mo sa ilalim ng basket. Ikaw ang sentro, kaya obligasyon mong bantayan ang painted area kahit anong mangyari. Nagulat na nga lang si Marasigan nang makita niya ang seryosong mukha ni Magbuo at walang alinlangan nga nitong pinigilan ang kanyang putback dunk na kinadagundong ng mga taga-Mansalay. Isang block na naman ang ginawa ni Magbuo sa sentro ng kalaban at sa paglapag nito sa ibaba ay siya ring mabilis nitong pagtakbo. Ang bola nga ay tumapon palabas ng court pero hinabol ito ni Mendez na ikinaseryoso ng mga manonood dahil nahampas pa nito pabalik ang bola sa loob. Sinambot naman ito ni Lorenzo na maingat na pinatalbog ito at pinatawid sa gitna. Si Gado ay mabilis na binantayan ito kaso isang bounce pass ang ginawa ni Remiel at ang bola nga ay sinambot ng dumating na si Mendez. Napaseryoso si Ricky nang makita ang pagdating ni na Parcival at Yap. Kaso, ang bola ay naibato na rin niya kaagad papunta sa gitna sa kanyang sentro na hinihingi ito. Pagkasambot ni Magbuo ay dito na nga siya sumandal sa kanyang nasa likuran na si Marasigan.
Nabigla nga si Patrick nang postehan siya ni Magbuo. Iniisip mo bang kaya mo akong postehan? Sabi nga ni Marasigan sa sarili na tinigasan ang katawan at nilabanan ang pwersang nagmumula sa player na nasa kanyang harapan. Kaso nang gawin niya ito, ay napaseryoso siya nang humakbang pauna si Magbuo at gumalaw para humarap sa basket. Napahabol agad dito si Marasigan kaso biglang gumalaw pauna ang isang paa ni Magbuo habang ang isa ay nanatiling nakatigil. Napalingon siya rito at napahakbang sa pag-aakalang lalampasan siya nito. Kaso napaseryoso na lang siya nang bumalik ang isang paa ni Magbuo at iniiwas sa kanya ang bola. Makikita na nga sa likuran niya si Marlon na pinakawala ng bola sa basket nang walang kahirap-hirap. Isang sweet one-footed move ang luminlang kay Marasigan at naging dahilan ito upang si Magbuo ay makapuntos na kina-cheer lalo ng malakas ng mga manonood. Lamang nangaraw muli ang Mansalay at dito naman nga makikita ang mabilis na pagbato ni Marasigan sa bola nang ang kanyang apat na kampi ay mabilis na tumakbo papunta sa kanilang side. Ang bola nga ay bumulusok pataas at makikita nga si Damon na inaabangan na ito. Habang pababa nga ang bola ay bigla namang napahinto si Ricky sa pagtakbo dahil nakita niyang tumalon si Guerrero para unahan si Barsibal sa pagsambot doon. Akin niyan! Bulalas nito at si Barsibal nga ay napaseryoso nang may nakaitim na umagaw sa paparating na bola sa kanya. Paglapag nga ni Guerrero ay mabilis itong pinuntahan ng mga players ng Socorro para kulungin. Kaso naibato agad ni Howard ang bola at nakangiting sinambot ito ni Mendez. At dito na nga siya lalong natuwa na tumakbo. Nakita nga niya si Marasigan sa side nila at dito na nga siya tumakbo para atakehin ito. Sa pagdikit nga ni Mendez dito ay siya namang biglaan niyang paglayo na naging dahilan upang ang kanyang defender ay mapahabol para subukan siyang pigilan. Habang nangyayari iyon, nagwawala naman ang buong home crowd dahil bumalik daw ang ganda ng laro ng mga taga-Mansalay. Tumalon si Ricky at sinabayan naman siya ni Marasigan na desidido siyang mapigilan ng oras na iyon. Pero sa bilis na mayroon si Mendez ay imposible raw na makaabot ito. Bigla na nga lang nawala si Mendez sa harapan ni Marasigan dahil isang fake move lang ang ginawa nitong pagtalon dahil hindi naman daw umangat ang mga paa nito. Dito nga umiiwas si Mendez at dahil nga sa nangyari ay napagalaw na lang ang isang braso ni Marasigan at dito na nga ay natamaan niya ang balikat ni Ricky na naging dahilan upang sumilbato ang referee. Kasabay rin nga noon ay ang ginawang pagbitaw ni Mendez sa bola na ikinaseryoso ng mga manlalaro ng Socorro. Napalingon na nga lang si Marasigan sa basket at napalunok nang ang bola ay pumasok sa loob ng ring. Basket counted! Bulalas ng referee at doon na nga nayanig ang buong venue dahil sa labis na lakas na cheer ng home crowd ng Mansalay dahil sa ginawa ni Mendez na iyon. Napangiti na nga lang si Ricky sa nangyari at habang naglalakad siya papunta sa free throw area ay siya namang pagsalubong sa kanya ng apat niyang mga kakampi at doon na nga rin umalingaw-ngaw ang apira nilang 5 na pasimple namang ikinangiti ni Coach Cervantes at ng mga players na kasama nito sa bench. Tumalab na nga ang Mendez effect sa apat niyang kakampi at dito na nga rin nagsimulang mabawi ng kanilang team ang momentum mula sa kalaban. Natapos nga ang unang quarter sa score na 18-25. Lamang na nga ang team na dapat na idomina ang labang ito at habang pabalik nga ang team ng Black Knight sa bench ay maririnig nga rin sa buong venue ang malakas na chant para sa player na nakapagtala kaagad ng 21 points sa unang quarter ng laro. Mendez, Mendez, Mendez! Ricky Mendez! Ricky Mendez! Ricky Mendez! Ang Giant Slayer nga ay nagsimula ng magparamdam sa unang quarter pa lang ng laban na kinabahala naman nina Spade at Damon na napakayom habang pabalik sa kanilang bench. Kailangan na nating pisikalin si Mendez sa sunod na quarter. Mahinang winika na nga lang ni Barsibal na tinangwa naman ni Yap matapos uminom ng tubig matapos nilang umupo sa kanilang pwesto. Kung nagustuhan mo ang ating update na ito, i-like mo lang
At kung hindi ka pa subscribers ng ating channel, i-click mo lang ang subscribe button at malaking dagdag yan para sa bilang na ating kailangan sa ating channel. Maraming salamat.